I'm getting the word hindi payag, di payag, hindi payag, or di payag. Yeah. So whatever the case may be, mukhang meron dito na sobrang taas ng emotions and feelings niya for you, na ready talaga siya ritong tumalon sa bangin. And I'm seeing a dagat right here. Okay? This person here, actually nakikita ko na parang may distansya. Either may distansya sa pagitan ninyong dalawa or may distansya na makuha niya tong bagay na to sa'yo. This person here wants a relationship. Ready siyang gawin lahat para makuha yung bagay na yan. Pero merong kakaiba sa energy niya na parang meron siyang hindi siya payag. Di payag to what? This person here, the Nine of Wands energy, is actually exerting a lot of effort in this type of connection or mag-exert ng effort. Wala kasi tayo ditong time period mga babes, no? So, pwedeng ito ay tapos na nangyayari sa kasalukuyan or hindi pa. Pero kasi nakikita ko rito, no, na parang this person is already receiving signs right here. Okay, might be against sa gusto niyang mangyari or there's something here na hindi siya payag about what is happening in his or her situation involving you with that hindi payag. Pero tinan mo, pagod na siya, no? Pero hindi pa rin siya tumitigil at sumusuko. Patuloy pa rin siyang nag-give in into the situation here. But there's something here. Let's go ahead at tingnan natin ang sitwasyon na ito for you guys. Mm-hmm. Ilatag na muna natin lahat mga babes, no, bago tayo mag-start ng reading ninyo. Of course. Good. Okay. Konti na lang, no, mauubos na yung pasensya niya. Basta nakikita ko, maikli naman talaga ang pasensya niya, no, inukuha ko rito. Yan. Okay. So, yun nga, no, mga collective, no, welcome back dito sa channel na to. Sa mga palaging naka-standby dito at sa support ng binibigay ninyo. Thank you very much sa inyong lahat. At sa mga new subscribers, hi and hello, by the way, my name is Yan. Okay, thank you so much po sa pag-drop by ninyo rito and sana magstay kayo here with us. So yun nga no, sa panonood ng energy or tarot readings, no, wag kayong mag-focus sa zodiac sign kung may mababanggit man, energy lamang ito. No, mag-focus kayo sa storyline if you're resonating and especially yung pakiramdam ninyo, ano ba yung vibration ninyo, yung connection ninyo sa reading. If you feel na hindi ito for you, then wag niyong ituloy yung panonood. And if you feel that this reading is for you, okay, and you get that connection and vibration, then this reading might be really for you. Yan, no? Ganyan gagawin ninyo ng mga babes, no? Kahit manood kayo sa ibang channel, ganyan, okay? So, yeah.
And also, timeless ito. Wala tayong gender dito. Babae, lalaki, LGBT, lahat kayo. Welcome kayo dito mga babes. Okay, just take only what resonates at pwedeng sa iba. Tapos na to. Sa iba naman, nangyayari ngayon sa present moment at sa iba ay hindi pa at isang prediction sa kanilang future. Okay. So, kagaya ng sinabi ko kanina, okay, whatever the case may be, I'm picking up, okay, na there is someone here who is appearing to be new love. Pero nakikita ko na tama yung ginagawa ninyo, kaya ko nasabi yung of course, okay, kanina. Okay. So yeah, because you are appearing here as the Empress, and this person is seeing you as the Empress. Okay? And I'm seeing a lot of pages right here. Alam mo, may posibilidad, wala tayong age din sa tarot, mga mahal ah. Pero may posibilidad no, na pwedeng kaedad mo to or baka mas matanda pa nga sa'yo. Pero pagdating sa maturity level, especially when it comes to dealing with relationship, I'm talking about the romantic relationship, yan, para siya itong batang may tendency mag-tantrums. Yan. Ba't ko nabanggit, alam mo, if this is someone here that is already in your world, you could be already feeling this person here na sobrang attracted siya sa'yo. Nakikita ka niya bilang Empress energy. Okay? Look at that. The devil together with this Ace of Cups energy. This is new love. This is new love, potential new love interest. Okay? But I'm getting that this is something toxic. Okay? This is something here na kailangan mo ritong i-avoid. And I think you're doing that already. Yung iba, pag dumating to sa buhay ninyo at pumasok to sa buhay ninyo, you are the Empress, ramdam mo siya agad. Okay? This person here, yung love na isushow niya sa'yo or ipinapakita niya na sa'yo ngayon has that tendency na maging toxic yan agad-agad. Okay? Mas lamang yung obsession kumpara sa love. Okay? So, this reading right here, I think my role here, even though you are the Empress, you already know what you're going to do. Alam mo na yung mga gagawin mo dito, no? I think the universe right here wants to tell you this pa rin. Okay? Gusto yung sabihin dito ni universe, no, kung paano tong tao na to sa isang relationship para dagdag information na rin about you. I'm saying na hindi ito para sa lahat. But if you feel like na meron ditong tao around you na may gusto sa'yo and this person is viewing you as the Empress, definitely Page of Swords energy, Devil card is here. So whatever it is, whoever that is, I mean, this person here is actually obsessed about you. All the things about you. Yeah, this person here is nakikita ka niya bilang partner niya sa tabi niya. Yan, no? This person here wants to connect with you, but I think ramdam mo siya. Yeah. Alam mo kasi, ang isang empress, no, hindi yan makikipag-deal sa isang person kung kani-kanino lang. Or hindi yan yung klase ng energy na papasok sa isang relationship dahil lang gusto siya ng isang person or may pagtingin sa kanya. No? Hindi. Ikaw to bilang isang empress, no, nakilala mo na, naamoy mo na no, yung energy ng mga tao rito kahit malayo pa lang sila. Yes, this person here is a brand new energy. Pwedeng nasa buhay mo na, sa iba pwedeng wala pa. Pero itong klase ng new love na to ay hindi healthy mga babes. No? Kasi kung sino siya, this person here is actually pwedeng magpalit agad ang energy niya with obsession and toxic talaga. Okay? Nakakapagod lang makipag-deal dito sa person na to. Okay? The universe is telling me here that with this Ace of Cups energy, Six of Wands right here, Seven of Pentacles, definitely this is you not paying attention with this person. Pinaparamdam mo sa kanya na hindi mo siya type na lubayan ka na niya. Pero nga kasi pwedeng hindi mo to sinasabi ng diretso, okay? Kasi wala ka ritong parang oras, no, para ipaintindi pa ito sa kanya. Pwedeng sinabi mo rin, no, pero maaaring mga babes, no, hindi ka pa rin niya nilulubayan, pinagpapatuloy niya pa rin dito ang pangungulit, no, at ang
pagiging porsigido, no, para makuha yung atensyon mo. Pero ikaw nga yung empress rito, ang empress no ay hindi naman talaga maldita at maldito, at ang gender dito kundi ang empress ay alam lang niya kung sino ang gusto niya, no, at sure kung sure siya dito, no, kung ayaw niya magbigay ng atensyon sa isang tao, di, kiber, yan, no. Kiber mga babes, no, is walang pakialam yan, no. So, this is yung wala kang pakialam kasi hindi mo siya gusto. You know, tsaka meron ka rito inaantay. Either pera yan or taong pag iinvestan rito ng love and emotions mo. So, kung yung iba, pwedeng meron na rin kayong sikretong kakonek rito, no? Hindi lang kayo maingay about your private romantic life. Basta meron kayo rito iniintay, no? Na doon kayo nagpipay ng attention. Pwedeng pera yung iniintay nyo, stability, business related, money related, finances related, worth investing tao man yan, special someone, or minamahal na ninyo, you're just keeping quiet about it. Yan. Nakatalikod kayo sa kanya, we have here. Okay? So, kung sino man to, alam mo na gusto ka niya, pero hindi mo siya pinapansin. Let's just say, for example, if this person keeps on liking your posts in the social media, or commenting to your post, status, okay? Kasi nakikita ka niya, this person is watching your page of Swords energy. Oo, alam mo, pero hindi mo siya nire-replyan, hindi ka nagre-response, hindi ka nagbibigay ng kahit na ano. Eh, kasi ayaw mo sa kanya at ayaw mo rin magkaroon ng misunderstanding about you, no? Kasi meron siyang tendency na sobrang sensitive siya. At itong tao na to, no, is may obsess ng todo when it comes to love. Kaya pag naging ka in relationship mo to, mga babes, no, spirits are saying right here that you will be in a toxic environment with this person. Yeah, this person will love you, care for you like a fetus. Like a baby, no, na hindi kayang magpulbos or maglagay ng pulbos sa kanyang leeg, no. So this person will treat you that. This person has this tendency, mga babes, no, na maging sobrang, 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 sobrang walang katapusang sobra ang sasabihin ko sa inyo na clingy siya to the point that this person will love you, so clingy to you. This person here will hold your arms like this, and then will hug you tight like this, no, and they will kiss you every time. This person here is so obsessed with you, like this person here wants to always stay by your side. At saka sobra, 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 sobrang walang katapusang sobrang seloso at seloso siya rito, no, nakakasakal at makikita mo rito yan. Okay? Para siyang tarsier dito sa'yo. Yan. Ikaw maghusga, mga babes. No? Kasi kung energy mo to, sa nakikita ko rito, ayaw mo ng ganyan. Okay? Ayaw mo ng ganitong klase ng energy sa life mo. Okay lang yung maging sweet, understanding, no? Mahalin ka ng sobra-sobra. Pero ito, para siyang linta, para siyang tarsier, para siyang panda na hindi ka makagalaw on your own. This person, gusto niya yung attention mo is kanya lang. Parang pag-work, mga babes, no, tawagin ka sa work or may kailangan kang gawin sa work, yan, no, masyado siyang, yung iba kasi, di ba naglalambing lang, ay, nauna mo naman yung trabaho mo kaysa sa akin. Siya hindi. Hindi yun biro lang, kundi talagang nakakasakal to the point, no, na pinapakita na sa akin dito ni Universe, no, ang magiging life mo if ever na patuloyin mo yung tao na yan sa yung romantic world. And I think ramdam mo yun, kaya nga hindi mo siya pinapansin. So, balik tayo dun sa ating pinag-uusapan. No, ganito kasi siya kung magmahal, no? Parang pag may nag-text lang sa'yo, kunwari rest day mo, no? Pero kasi you are in a high position, eh. You are the empress, honey, diba? May position ka. Or baka ikaw ang business owner, no? And then it's a weekend or it's your day off, okay? Rest from work. Pero kinakailangan ka sa office because you have that say, you have that power, you have that authority, at hindi makakakilos ang iyong mga people under you, no, employees under you. Yeah, just take how this resonates, no, and this person here is, saan ka pupunta? Work ba talaga yan? Lagi siyang ganyan, tamang hinala, no, laging magiging ganun, na parang kahit ikaw nag explain ka na, no, parang hindi ba naman kailangan mag-explain, parang, ha?
Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? You're not trusting me? This is work." Ayan, no, nakikita mo naman sa cellphone ko. Ayan, no, nag-text sa akin, nag-chat sa akin, tumawag sa akin yung opisina. Yan. No? Kumakakilos dito, sa pupunta? Night out with friends. Like, your life will totally shift. It's like you feel like nasa bilibid ka or parang nasa jail ka rito. Lahat ng mga gagawin mo parang kailangan na hingin mo yung permission niya. Well, it's a different thing. Oo, may respeto tayo sa relationship. Kailangan sabihin mo sa kanya kung saan ka pupunta, no? Or sabihin niya sa'yo kung saan ka pupunta, no? Pero hindi yung ganito to the point na nakakasakal mo, na hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka pwedeng makapagkita sa mga friends mo, no? Tapos ano siya, no? To-throw siya ng tantrums dito like a child, no, na parang, sige, pag umalis ka, hindi ka niya kakausapin or whatever, no. Pero ano ba, you're just seeing your friends. You're just making time with other people. Even with your family right here, super nakakasakal siya. This person is obsessed with you to the point na gusto niya maging ganun ka rin sa kanya. Yun yung kinikrave niya eh. Yung ganung klase ng atensyon na sobrang kapit siyang ganyan sa'yo. Kumapit sa ano? Kumapit sa ring light. Yung parang, alam mo yun, walang kalayaan, guys. Is this the love that you want? Avoid this person here. If you do not want to get chained or makadena dito sa ganitong klase ng relationship, I'm telling you, spirits are telling you right here, okay? Kasi ganito yun, bubusugin ka niya sa pagmamahal, pero yung pagmamahal niya sa sobrang busog, ma-impatch ka. Yan. Unhealthy. Like, you cannot do your own. You cannot make decisions on your own. It's like lagi niyang ganito sasabihin niya sa'yo na, sige, umalis ka. Ibig sabihin, hindi mo naman talaga ako mahal. Yan, no? O sige, paglabas ka ng pintuan dyan, pagbalik mo, wala na yung mga gamit ko. Yan, no? Mga ganyan siya. Or regardless of whoever this individual is, super, super, super toxic. Yan, no? At nahahawa at mahahawa ka rito sa mundo niya if ever you will allow this person here, ah. Alam niyo, hindi niyo naman na talaga ako kailangan rito, no, sa reading na ito kasi you are the Empress. Matalino ka, alam mo na yan, ramdam mo na siya, no? The Empress has this intuition, okay, which is a strong intuition here. Nakilala mo na, pag nililigawan ka niya, alam mo kaya nga iniiwasan mo siya, okay? Kasi ramdam mo na yung energy niya, ang kulit, ayaw kang lubayan dito, no? Pinapakita mo na nga dito na hindi mo siya gusto, hindi mo siya type, no? At saka, yeah, I'm hearing the word kadiri. So, whatever the case may be, pwedeng meron ka. Ayan na, hindi kita ginajudge kung yun man yung um, nasabi mo, no? Pero maaring this person here, meron kang ayaw with that word kadiri, di ba ayaw? It's like, meron kang bagay na hindi gusto sa kanya, meron dito mga bagay, mga babes na pwedeng behavior, characteristics, no, o personality, no, na nakita mo na spot on mo talaga agad-agad sa kanya, kaya iniiwasan mo siya rito. Yeah, you're not paying attention with this person here. You know what? This person is toxic. Magte-turn talaga yung love na yan into possession and obsession once na maging kayo na. Actually, mararamdaman mo yan. Yung iba sa inyo, baka nga ramdam niyo yan habang nagpaparamdam siya ng feelings and emotions niya sa'yo eh. 'Di ba? Yung tipong hindi mo pa siya sinasagot, no, tapos nakita niya sinundo ka ng iba, no, kasi pwedeng meron ding ibang nanliligaw sa'yo, duh. You're the Empress, wala tayong gender dito, meron ding ibang nagkakagusto sa'yo. Yeah, even if you are a guy, wala tayong gender dito. Yo. Nagagalit siya na parang kayo na. 'Di ba? So whatever the case may be, wala pa naman din siyang karapatan at kahit naman maging kayo, wala rin naman siyang karapatan na napagbawalan ka. Alam mo naman yung kaya mo talaga, alam mo naman yung dapat mong gawin, I mean, 'di ba? This person here, umpisa pa lang, no, mukhang naispatan mo na rito, no, yung bagay na ayaw mo. And that word kadiri doesn't have to be na may kadiri siyang behavior or mannerism, but could be. Pero ang mas nakukuha ko dun is that this is you. Okay, ayaw mong ma-involve sa someone who is sobrang sensitive, sobrang clingy right here. Alam mo yung kaya kanyang lutuan ng baon na kaya niyang gawin yung
yung meatloaf na gawin yung heart shape, no, at yung kanin, no, ay lagyan at design na ng punong-puno ng pagmamahal, pero sobrang lamang ang obsession. Pinaparamdam niya yun sa'yo pag nandiyan ka, no, lagi ko niyang kinikiss, lagi ko niyang hinahag, lagi siyang nasa, yung tipong nakaka-stress, no, na parang hindi ka makaligo, hindi ka makapag-type sa laptop mo, no, super clingy, no, ganun yung kuha ko sa kanya rito, and I think ayaw mo nun. Alam niyo lahat ng sobra, lalo na 'to, sobra, 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 unlimited 'to mga babes 'no, parang load lang na nire-register sa tindahan. To the point na nakakaumay. At ang nakakaloka, wala kang kalayaan, tumunog lang yung cellphone mo, parang matulis na espada yung gilid ng mata niya. 'Di ba? Ano ba yun? Hindi yun love. Obsession and possession yun. But you're saying no to this person, okay? Kaya nga na-stress siya rito, oh. You know, nasi-stress siya rito, okay? Kasi naramdam niyang nilalayuan mo siya, no? Parang it's just you're giving this kind of vibe, no? Yung hindi mo pagpansin na parang sinasabi mo na sa kanya na, pwede ba layuan mo na ako? Yung iba pwedeng sinabi niyo na yun isang beses, hindi niyo na inulit kasi hindi naman paulit-ulit ng Empress, eh. 'Di ba? So, nakikita ko rito na umiiwas kayo, iniiwasan niyo siya, na-stress siya rito kasi wala nga siyang ibang gusto, sa'yo nga lang siya obsessed dito. Pero kasi hindi siya healthy, toxic siya, marami siyang kailangang ayusin sa buhay niya, lalo yung ugali niya. Tsaka grabe 'to magsalita 'no, medyo may pagkamatulis yung dila niya, tsaka ano siya, nakakasakal. Yeah, toxic yung, so yun 'no, mga babes 'no, grabe yung energy niyo, okey? Okay yung ano, eh, sweet 'di ba, yung i-ha-hug ka niya, iki-kiss ka niya, na iwa-welcome ka niya pala. Pero yung to the point na sobra-sobra, 'di ba? Parang gano'n yung nakukuha ko sa inyo. Ramdam ko kasi. Kayo na dito, okey, para kayo yung sumalo. So yun nga mga babes 'no, okey. So ito yung mga nakuha nating mensahe for you guys. Please are telling na ito yung magiging life mo if ever nasagutin mo or maging kayo ng person na ito. So thank you so much Collective Sarah Ngayala Life. Ayun.